Daos nga po ng mga kahiwalay pong protesta sa Makati at Quezon City ang mga anti-corruption groups upang manawagan ng pananagutan sa mga opisyal na iniuugnay pa rin sa umano'y multi-bilyong pisong flood control scandal. Nanawagan din po ang mga nagprotesta sa Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga po sa Quezon City Police District, nasa 3,500 katao ang dumalo sa White Ribbon March na nagsimula sa pamamagitan po ng isang misa sa EDSA Shrine bago po nagtungo sa People Power Monument. Sa Makati po naman, nagmarcha at nagkilos protesta din ang grupong August 21 Movement mula sa Ayala Triangle Gardens papunta po sa ribulto ni dating Senador Ninoy Aquino. Isang walk against corruption ang idinaos ng grupo. Layunin daw po ng pagkilos na igiit ang pananagutan ng ilang opisyal ng pamahalaan sa korupsyon sa bansa. Kasama na rito ang pagpapatuloy ng impeachment trial pa rin laban kay Vice President Sara Duterte. Pati na rin po ang pagpapanagot sa anilay empty promises ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Iginiit ng mga organizers na hindi nakabatay sa partidong politikal ang kanilang panawagan at dapat managot ang lahat na mapapatunayang sangkot sa katiwalian anuman ang kanilang panig. Wala ho namang naitalang anumang hindi kanais-nais na pangyayari sa ginawang kilos protesta kahapon. Nakatakdang din sa Senado sa Miyerkules ang investigasyon patungkol po sa Tacloban School shooting. Pangunahan ito ni Senadora Risa Ontiveros bilang chairwoman ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kasama ring pag-uusapan sa hearing ang epekto ng online gaming platform sa ating mga kabataan. Magsasagawa din po naman ng hiwalay na pagdinig ang Senate Committee on Social Justice para ho naman daw sa muling pagsusuri ng Juvenile Justice and Welfare Act. Sa pangunguna yan ni Senador Erwin Tulfo, gate ng Senador, maliwanag po na mayroong kapuna-punang mga butas ang pagpapatupad ng batas. Marami raw po ang hindi natutulungan na mga biktima mula sa mga krimen kung saan mga menor de edad pa ang salarin. Wala pang tiyak na petsa ang naturang pagdinig. Imbitahan daw dito ang ilang mga law experts, social welfare groups, medical professionals at mga magulang. Tinawag naman na rehash o paulit-ulit lang ng House Prosecution Panel ang tugon ni VP Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Yan po'y matapos magsumite ng 51 pages na punto per puntong sagot ang Vice-Presidente. Sa isinapublikong 51-page na sagot po ng Vice, ginit nitong void o kaya'y walang bisa ang Articles of Impeachment dahil nabahiran daw ito ng hayagang pagkiling ang mga naging pagdinig noon ng House Committee on Justice. Isa-isa ring sinagot ni VP Sara ang mga impeachment articles laban sa kanya. Kabilang ng umano'y bantang ipapapatay ng Vice-Presidente ang Pangulong Marcos Jr., si First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sagot ni VP Sara dyan, walang pagbabanta dahil sinagot lamang daw niya ang tanong ng isang reporter kaugnay ng umano'y operasyon laban sa pamilya Duterte. Freedom of speech din daw na nagpapakita ng pagtutol sa mga polisiya at anyay overreach o panghihimasok ng Marcos administration. Nitong Huwebes natapos po ang pre-trial conference o pagmamarka ng mga dokumento na pwedeng gamiting ebidensya sa mismong paglilitis. Hindi pa kasama dyan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng bise at asawa na si Attorney Man Scarpio. Kaya naman nagsumiti na ang House Prosecution Team ng apela sa Senate Impeachment Court para markahan ito bilang isang ebidensya. Sa ilang pangtampok na balita, ipina-freeze po naman ng International Criminal Court o ICC ang perang nakuha kay dating Pangulong Duterte nang siya'y maaresto at dalhin sa The Hague, the Netherlands. Alinsunod yan sa request ng prosecution sa trial judges. Hindi maliwanag kung magkano ang pera ni Duterte nang siya'y makulong. Pero bukod sa pera, ayon po sa public filing, humihingi rin po ang prosecution ng access sa ilang pang nakumpiskang gamit ng dating Pangulo. Bagamat walang tutol ang depensa sa pagsisiyasat sa gamit ni Duterte, una nga nilang sinabi na hindi na kinakailangan pang gawin ang pag-freeze ng pera dahil hawak na ito ng ICC registry. Nakiusap din po ang depensa na limitahan ang pag-access at agad na burahin ang anumampong personal na informasyon ng pamilya Duterte, lalo na raw po kung walang kaugnayan sa investigasyon.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.